Purihin ng Diyos, magandang umaga po sa atin lahat. Ngayong araw po ay araw ng linggo, araw ng pagsamba sa Espiritu at katotohanan na itinakda ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya. At ngayong araw pong ito, tayo po ay nagagalak ang ating puso na sa loob po ng 30 minuto tayo po ay magsama-sama sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon bilang bahagi ng ating pagsamba sa araw na ito. Kaya nga naman mga kapatid, ngayong umaga tayo po ay dadako sa pagbabasa ng ating teksto sa umagang ito dito sa Aklat ng Roma, Kabanata 1, talatang 16. Ganito po ang kanyang sinasabi sa King James Translation po, wikang Banyaga. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jews first and also to the Greek. Sabi po sa wikang Tagalog, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din naman sa Grigo. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay sumandaling mananalangin sa umagang ito. Diyos na makapangyarihan sa lahat ngayong umaga, Panginoon, salamat po sa aming pagsamba na ikaw ay tunay na dakila, Panginoon. Sa aming palang pag-aawitan, nariyan na ang iyong presensya na bumababa at humihipo at nagpapalakas ng kaluluwa sa umagang ito. Diyos, ngayong umaga sa bahagi ng pakikinig ng iyong salita, salamat sa iyong kapangyarihan, Panginoon, na siyang patuloy na kikilos sa bawat puso na makapakinig ng iyong mensahe sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat at pagpalain mo, O Diyos, ang iyong lingkod na magdadala ng iyong mensahero sa mensahe sa umagang ito, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong kapangyarihan, sa iyong biyaya na laging sapat sa aming kalagitnaan. Pagpalain ng iyong dakilang pangalan, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Muli po ay basahin po natin uli ang aklat ng Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jews first and also to the Greek. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, una sa Hudyo at gayon din naman sa Grego. So, sa umaga pong ito, ang ating pong pag-uusapan is all about the role of the believers in this earth, sapagkat ang tema po ng ating iglesia o ng Church of God's Miracles for the whole month of August ay the role of the believers in this earth. Ano ba ang gampanin? Ano ba ang tungkulin ng bawat mananampalataya dito sa ibabaw ng mundo? Sabi po rito sa ating pasimula, the followers of Christ were probably to the whole world, or among the first carry the gospel to the whole world. Ulitin ko po. The followers of Christ were probably among the first carry the gospel to the whole world. This was the believers' greatest strategy as God's chief commander for the world evangelization. So kumbaga, mga kapatid, ay pinakikita sa atin ngayon bilang isang ganap na mga mananampalataya. Our responsibility, our duty, or our role in this earth is to carry the gospel of the Lord Jesus Christ. And this is the most strategy of God's as being a commander, as being a chief commander for the whole world, for the evangelization. So let us talk about the role of the believers. Ano ba ang tungkulin ng bawat mananampalataya? Number 1, the believers are called to the mission in the task of Jesus Christ. This
is the number one role of the believers. Nung ang ating Panginoon ay nagministeryo sa lupa, and after His ministering the earth, the whole human being, ang ating pong Panginoon ay nag-iwan ng isang legasiya. As being the believers in Christ Jesus, iniwan po sa atin ang isang tungkulin o isang gampanin that we are doing the mission in the task of Christ Jesus. Tayo po ngayon ay may gampanin tayo is to evangelize all over the world. Not only the Philippines, not only in your environment, not only in your community, but the whole world. So ito po yung iniwang legasya ng ating Panginoon bilang isang mananampalataya. Sabi nga dito sa aklat ng John chapter 20 verse 21. Look at this. John chapter 20 verse 21. Ano po ang sinasabi po rito sa talatang 21? Ang sabi po rito sa wikang English po, King James translation. Then said Jesus to them again, "Peace be unto you, as my Father hath sent me, even so sent I you." So mga kapatid, ang linaw ng sinabi ng ating Panginoon. Sabi nga sa Tagalog, sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, "Kapayapaan ang sumasa inyo, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo." So we have the role in this earth is to humayo tayo. Lumabas tayo sa daigdig o lumabas tayo sa ating environment, sa ating community, and let us show the mission in the task of Christ Jesus na ating dala-dala as isang mga mananampalataya bilang isang Kristiyano. Kaya ang sabi pa rito sa Matthew chapter 20. Okay, look at this mga kapatid. Matthew chapter 20 verse 28. Ang sabi po rito sa talatang 28, "Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life as a ransom for many." Mga kapatid, ito ang iniwan na legasya ng ating Panginoon. Kung paano pinakikita ng Diyos sa sanlibutan na siya ay nagministeryo nung kanyang kapanahunan, nung siya kasama-sama ng kanyang mga alagad. Pinakikita niya ang isang pagbabahagi ng salita ng Diyos. So let us not ashamed to share the gospel of the Lord Jesus Christ. And this is our role. Ito yung ating bahagi. Ito yung ating tungkulin na ipalaganap ang ibanghilyo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang mabuting balita ay walang iba kundi ang salita ng ating Diyos. Ipangalat natin sa buong mundo. So sabi nga rito, the gospel stirred believers to seek people. They did not leave the ministry and the sharing of the gospel up to the others. Kaya ito ay isang tungkulin ng mga Kristiyano na wag natin dapat talikuran. Wag natin dapat talikuran ang isang ministry na iniwan sa atin ng ating Panginoon. Na palaganapin natin ang ibanghilyo ng ating Panginoon sa buong sandaigdigan, sa buong sanlibutan. Tingnan natin ang sabi rito. We are called a witness. Tayo po ay isang saksi ng ibanghilyo ng ating Panginoon. Paano po tayo naging saksi ng ibanghilyo ng ating Panginoon? Look at chapter 1. Acts chapter 1. Acts chapter 1 verse 8. Ito po ang ipinakikita sa atin ng ating Panginoon na dapat nating gawin, dapat nating gampanan bilang isang mananampalataya. Ano ang sabi niya rito? "But ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and
Ye shall be witnesses unto me both Jerusalem and Judea and Samaria unto the uttermost part of the earth. Mga kapatid, ito yung inuutos sa atin ng ating Panginoon na ating gampanan. We are the witness of the gospel of the Lord Jesus Christ unto the uttermost part of the earth. Sa kaduluduluhan ng mundong ito ay kinakailangan ang ibanghilyo ng ating Panginoon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ay maipangaral natin, maikalat natin. Kaya salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa pandemic na ito, lumaganap ang pangangaral ng ibanghilyo ng ating Panginoon. Lumawak ang ibanghilyo na pangangaral ng ating Panginoon dahil sa social media. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sapagkat maraming Kristiyano ang lumantad. Maraming Kristiyano ang lumutang bilang isang tagapahayag, bilang isang saksi ng mabuting balita ng ating Panginoon. Huwag po natin kalimutan ito sapagkat ito ay iniwan na isang ligasiya ng ating Panginoong Hesukristo. How many believers actively grounded enough in the faith to share the gospel of Christ? Ilan ba sa atin ngayon ang mga mananampalataya na naging masigasig sa pagbabahagi ng ibanghilyo ng ating Panginoon? Ilan ba sa atin ngayon na hindi kinakahiya na ibahagi ang salita ng ating Panginoon? Ang sabi po rito sa Kolosas Kabanata 2, talatang 7. Alam nyo, ang isang Kristiyano o ang isang mananampalataya, actively grounded enough in the faith to share the gospel of Christ. Ito po mga kapatid, ang kanyang kalalagayan. Look at Colossus chapter 2 verse 7. Ang sabi po rito sa Colossus chapter 2 verse 7, the believers must be rooted and built up in Him. O mga kapatid, magagawa natin ang isang pagbabahagi o pagministeryo, paghahayag, pagiging saksi ng ibanghilyo ng ating Panginoon if we are rooted and grounded by the words of God. Look at this mga kapatid. Rooted and built up in Him. Kapag ang isang mananampalataya, kapag ang isang Kristiyano ay nakaugat, nakatanim sa Panginoong Hesukristo o nakapundasyon sa Panginoong Hesukristo, and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Mga kaibigan, mga kapatid, napakasarap na makapagbahagi, makapag-ibanghilyo, makapag-ministeryo ng ibanghilyo ng ating Panginoong Hesukristo. Napakasarap na ang salita ng Diyos ay maihayag natin. Amen po ba? Mga kaibigan, mga kapatid, mga mananampalataya, ito ang oras na tayo ay lumantad. Ito ang oras na tayo ay magpahayag. Ito ang oras na tayo ay lumabas. Panahon na upang ang ibanghilyo ng ating Panginoon ay marinig ng buong sanlibutan. Marinig ng maraming tao for them unto their salvation. Ito ang kailangan ng buong mundo. Ito ang kailangan ng maraming tao, lalo na ngayon na tayo ay naharap na naman sa isang mabigat na pagsubok na pangalawang ECQ sa Metro Manila. And maraming mga mananampalataya ay apektado at maraming Kristiyano ang naapektuhan. Pero mga kaibigan, mga kapatid, if you are rooted and grounded by the words of God, mga kaibigan, ito po, and you are established in the faith, walang pagsubok na dumating sa iyo
na hindi mo kakayanin, walang pagsubok na dumaratal o mangyari sa buhay ng isang mananampalataya na hindi mo kakayanin sapagkat alam mo na ikaw ay nakatayo sa kamay ng ating Panginoon. At kapag ikaw ay nakatayo sa kamay ng ating Panginoon, you can never be dismayed, you can never be discouraged. You are always a victorious believers in Christ Jesus. Hallelujah! Yun ang kailangan natin sa panahong ito. Lumabas po tayo. Ipakita natin sa daigdig na ito na ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya ay nagkakaisa, sama-sama na labanan ang gawa ng kaaway sa mundong ito sa pamamagitan ng Ibanghilyo ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Praise God! Sabi nga rito, believers should be encouraged. Ang mga mananampalataya ay dapat magiging malakas. To be encouraged together with other people. Tayo po ay magpapalakas ng iba't ibang uri ng tao. Maging maputi man, maging maitim man, maging Bisaya man, maging Bicolano man, maging Ilocano man, anuman ang iyong lahi, anuman ang iyong lingwahe. Kapag tayo ay nagdala ng mabuting balita ng ating Panginoon, lalakas ang bawat pamilya, lalakas ang bawat mananampalataya dahil ang dinala mo ay ang Ibanghilyo ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! The word encourage, ang salita pong encourage, pagpapalakas, ay tinawag po sa wikang Griego na sumparakalio, na ang ibig sabihin ng sumparakalio, to be strengthened and consoled together. Kaya nga napakasarap sa panahong ito na maraming tao ang kailangan ang Panginoon. Ito ang panahon na ihayag natin ang Ibanghilyo ng ating Panginoon upang ang mga nanghihina ay lumakas. Ang mga nanglulupaypay ay makatayo na kapag narinig nila ang Ibanghilyo ng ating Panginoong Hesus, sila ay magsipaglakas. Sila ay magsipagtibay na harapin ang buhay sa daigdig nito. Bagamat may pandemya, bagamat napakabigat ang hinaharap ng buhay, kapag alam mo na ang Panginoon ay kasama mo, kaya mong harapin yan. Yan ang ibig sabihin ng sumpakaraliyo, na ang ibig sabihin ay strengthened and consoled together. Nagpapalakas ng isang mananampalataya, nagpapalakas ng isang tao na kahit hindi mananampalataya at narinig ang salita ng Diyos, lalakas sila. Another, a deep sense of obligation and eagerness to reach all men. So ito yung panahon na mapadala natin ang mensahe ng ating Panginoon sa kanila. Ito yung panahon na marinig nila ang gospel of Christ, the good news of Christ. Tingnan natin ang Mark chapter 16 verse 15. Mark 16:15, mga kapatid. Ang sabi po rito sa Marcos 16 talatang 15. Sabi po sa King James translation, and he said unto them, go ye all the world. Ito ang tungkulin ng mga mananampalataya. Humayo. Punuin natin ang buong sandaigdigan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Go ye into the world and preach the gospel to every creature. Wow, mga kaibigan, mga kapatid, mga mananampalataya. Ito ang oras, ito ang panahon na ipangaral ang salita ng ating Panginoong Hesus dahil maraming tao ang nangangailangan ng kaligtasan. Maraming tao na hopeless, maraming tao
na nawala na ng pag-asa sapagkat sa nangyayari sa ating lipunan. Maraming tao ang nawala ng hanap buhay. Maraming tao ang nagugutom dahil sa kakapusan ng pagkain. Pero mga kaibigan, mga kapatid, ito ang mabuting balita. Kapag naipakalat natin, naipangaral natin ang ibanghilyo ng ating Panginoon sa buong sanlibutan, na ngayon ay dumaranas ng mabigat na pagsubok, at kapag ito'y kanang marinig, they will be encouraged. They will be encouraged by the words of God. Ito. The word obligated or yung the word obligation sa wikang Grego ay ophilitis. Na ang ibig sabihin ng ophilitis, to be bound by duty. This is not only the obligation of the believers, but this is the duty of the believers to go into the world and share the gospel, preach the gospel of Christ into the world. The word eagerness, an urgent and willingness. Urgent and willingness, mga kaibigan. Kailangan na ngayon ng ating Panginoon, ng tagapamalita, ng paghahayag ng salita niya. Kaya kung ikaw ay isang mananampalataya, lumabas ka na sa iyong tahanan at ipamalita ang mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Pangalawa po, na role ng isang mananampalataya dito sa lupa. Ito po mga kapatid, ang pangalawa. The believer should have a strong testimony. Wow! Ito yung ligasiya na iniwan sa atin ng ating Panginoon. The believer should have a strong testimony. A testimony so strong that it is talked about everywhere. Saan ka man pumuntang dako, saan ka man dumoroon, saan ka man mapadpad na lugar, mayroon kang patotoo. Your testimony, yung patotoo mo, mga kapatid, yung patotoo mo, when believers does this, then he can serve God to the fullest extent possible. Kapag dala-dala mo ang isang matatag at matibay na patotoo that you are a believers in Christ Jesus, ito yun mga kapatid, you can never compromise God's standard. Hindi mo kayang ipagpapalit ang panuntunan ng Diyos sa isang buhay mo bilang isang mananampalataya. You can never compromise God's standard. Bakit? Sabi rito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creator. Saan ka man pumunta ka, umuwi ka sa iyong probinsya, you are a brand new person. You cannot compromise as being Christian in the Lord. You are a brand new person in Christ. You can never be compromised your belief in God. Kaya nariyan ang isang matibay at isang matatag na patotoo na kapag ang salita ng Panginoon ay dala-dala mo sa iyong buhay, inside and outside mga kapatid, maraming tao ang lalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Amen! Maraming tao ang lalapit sa Diyos na makita lamang sa iyo sa labas na ikaw ay isang tunay na Kristiyano. Ang tao ay lalapit sa Panginoon. Bakit? You are a strong testimony in this world. And you are a strong testimony in this world. You are the carrier, the gospel of the Lord Jesus Christ in the kingdom of heaven. Sabi nga rito, we need to live differently. Kakaiba na tayo mga kapatid. Kakaiba na tayo. Bakit tayo kakaiba? Ito yung sinasabi ni Pablo.
sa mga taga-Korinto, 2 Corinthians 5:17, yung aking kababasa lamang sa inyo. That we can never compromise God's standard in this world. We need to live differently, because if any man be in Christ, he is a new creature. The old things are passed away. Behold, the new things comes. So we can never compromise our belief. We can never compromise God's standard in our lives. Dahil maliwanag ang sinasabi sa banal na kasulatan. Ang Panginoon, kapag nasa atin, dala-dala mo, mayroon kang mabuting patutuo. Ha? Kasi maraming mga mananampalataya ngayon, sinasabing mananampalataya sila, but makikita natin differently ang buhay. Inside and outside. Pag sinabing inside and outside, kung ano yung nasa labas, sa loob, siya yung nasa labas. Ha? Kung ano yung nasa loob, siya yung nakikita sa labas. Kung yung nasa labas ay pawang katotohanan, pawang ang Panginoong Jesucristo, bawat sambit ng iyong bibig ay ang salita ng Diyos. Siya yung lumalabas, siya yung nakikita sa labas. Ha? Ito yung pagkakaiba natin. Ha? Ng inside and outside. Na kapag hindi ka mananampalataya, wala ka kay Kristo, ang lumalabas sa bibig mo, puro mura din puro masasamang salita. Pero if you are believers in Christ, bawat labas ng iyong bibig ay nagdudulot ng mensahe sa bawat makapakinig at bawat makakita sa iyo that you are a true Christian believers in